Gusto kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Para ako dos, ang issue ng motor ni boss, namamatay pag nagklaklats, pag natra-traffic ba? Ganon ba sir? Namamatayan daw. Tapos ang ginawa niya, pinagawa niya sa shop, pinalitan niya na ng cylinder head ng Barakuan, yung may bearing na dun sa loob. Ngayon, tumahimik naman daw. Ngayon ang issue nito, laging namamatayan, nag-hard starting. So napaka-importante kasi mga padreng na dapat interviewin muna natin yung customer para alam natin yung mga diskarte natin na gagawin. Tanungin natin si boss. Dayo from Samal ba? Palili. Ayan, shout out sa mga taga Palili. Palili po siya. Anong problema, boss? Ayun nga po, yung pagka yung timiti kasi mga traffic, namamatay na lang po siya. Madalas yan pag natra-traffic. Ako, basta po ganun huminto ako, namamatay. Kaya ginatahan ako siya, nilalakas ko yung minor para... Nilalakasan mo na lang yung minor para hindi delikado yun, yung ganon. Nilalakas ko siya. Pero sa batak, okay naman. Ay, batak. wala akong problema. Talagang sa ako sobrang tahimik ng makina niya kasi naging Barakuan na yung... Bali yung ano lang, namamatay. Opo. Tapos hard starting. Opo. Sa pagtotroubleshoot ng ganyang issue mga padreng, dapat hindi natin hinuhulaan. Dapat may guide tayo or step by step para matumbok natin yung eksaktong sira niya. Kalimitan pag ganyan yung issue, hard starting, parang sinisinok, namamatay. Kalimitan, 3 bagay lang yung ating chinecheck dyan mga idol. Unang-una, yung kanyang kuryente. Pangalawa, yung kanyang fuel. Pangatlo, yung kanyang compression. Dahil nga umaandar naman yung motor ni boss, ibig sabihin automatic may compression. Dahil umaandar naman, maganda naman tumatakbo, ibig sabihin good yung kanyang kuryente. So yung sinisinok, isa na lang yung dapat nating i-trace dyan, ang timing ng kanyang carburetor. Pero bago natin banatan yan, dapat mag-plug reading muna tayo. Kumbaga sa tao, kung may pilay ka, dapat pulsuhan yung ating mga kamay. So ganun din dito sa ating mga motor, dapat pulsuhan natin dyan gamit yung kanyang spark plug reading. So banatan na natin. At dito sa kanyang spark plug, tanggalin na natin yung kanyang high tension wire. Kalimitan mga idol, nagkokos din na yung biglang namamatay pag dito nagkakaroon ng corrosion dito sa kanyang cap asinoy. So tanggalin natin. Sa pagkakataong yan, good naman ang loob. At okay naman, tanggalin natin dito. I-check natin kung may mga corrosion dito. So good din yung kanyang high tension wire. So gawin natin, patadyak natin kay boss. Check natin yung kuryente, at least 1 cm ang layo, o dapat malayo yan, dapat naglalabas yan ng kuryente para mapatunayan natin na wala talaga sa kuryente. So patadyak natin kay boss. Sige, tadyak. Yeah. Ayun, okay na. At sa pagkakataong yung mga padreng, malakas naman yung kanyang bato ng kuryente. Sundan naman natin dito sa kanyang spark plug. So baklasin natin yan. At dito sa kanyang spark plug, 2021 pa daw yung kanyang spark plug. Sulit na. Tapos mapapansin nyo, maitim na yung sunog, pero bagong linis lang to, 3 days pa lang. So medyo maitim na yung kanyang plug reading. Kalimitan kasi mga idol, kapag medyo mahina na yung kuryente, hindi niya na totally na be-burn yung gasolina, cause na nabubulunan sa gas o nag-hard starting. So automatic to, papalitan na natin to. So papalitan natin ang spark plug. Mga idol, pansinin nyo yung spark plug nya. So pagtapatin lang natin. Mas mahaba to yung NGK na original. Mas mahaba, mas tutok sa piston, mas more power kumpara dito sa malayo. So mas tumututok yung spark plug, mas malakas. So itong ipapalit natin, masasabi kong mas quality dito sa luma niya. Pansinin nyo, ayan maikli yung kanyang spark plug. So ito yung kakasa natin, original ng NGK. At isunod naman natin yung kanyang carburetor. Aalamin natin kung nasa tamang tono yung kanyang
mga floater, mga jettings, yung kanyang fuel mixture. So tanggalin lang natin dito. At dito mga idol, sa kanyang floater, medyo nakatingala. Dapat to medyo nakasubsob ng ganyan bahagya. So dito sablay na sa kanyang carburetor. Ganito lang gawin nyo mga idol. Sungkitin nyo lang rito. Dito sa ibabaw. Sungkitin nyo lang. Bagya lang. Oops, ya. Okay na oh. Bagyang sundot lang. At bumaba na. So wag sosobra. Hindi pwedeng mas bumaba. Dahil nga pwedeng mag-overflow dahil maraming lalagpas dito yung gasolina. So Kaya pala parang kinakapal lang. eto, pag sumobra kayo, yung gas pag umapaw dito, overflow na, cause yan ng hard starting. Sa pagkakataong yan, tinulak pala ni boss ng bahagya. So yan, inangat lang natin, medyo naka-level na siya. Okay yung level, okay din yung konting sub-sub. Ayan ang gustong-gusto ng ating carburetor. So naitama na natin. At dito sa kanyang fuel mixture, bilangin natin. Kalahati, isa, isa't kalahati, dalawa, dalawa't kalahati, tatlo, sa pagkakataong yung mga idol, nakatatlo lang si boss. At least ang pinaka starting point natin dyan ay 3.5. So dito pa lang sablay na naman siya sa fuel mixture. So dapat to 3.5. So yan nakasagad na mga idol, lumabas na dito yung pinaka karayom niya. So bumilang lang tayo ng 3.5. Kalahati, isa, at kalahati, dalawa, dalawat kalahati, tatlo, tatlot kalahati. So ayan hindi na nakalabas. Tapos yung kanyang floater, so natanggal. So okay na rin yung kanyang floater, naka-level na. At sa pagkakataong yung mga idol, pwede na nating ibalik yan at ikasa. So yung mga padreng, natanggalan natin yung mga cover, timing cover, naka-top dead center na yan. So di ko na pinakita. Check natin yung galaw ng barbula. Dito sa kanyang intake, okay naman. At dito sa kanyang exhaust mga idol, ayan tukod na tukod yung kanyang barbula. So pwedeng bumaluktot yung kanyang barbula. Cause ito yung pinaka main cause kung bakit na namamatayan si boss, mabilis mag-init. So yan tukod papagalaw natin kay boss ng up and down yan para malaman niya. Boss, galawin mo to up and down. Dito, alog. Up and down lugin mo. Sige. Ganun mo. Sige, hawak. Up and down. Wala to. Wala. Tukod dito. May clearance dito. Wala. So, tukod yung kanyang barbula. Dahilan kung bakit pumapalya, namamatay sa traffic, mabilis mag-init. So, yan yung dahilan. So, pakita ko sa inyo. Ang linalagay nating clearance dyan ay 12 mm. So, ipasok natin itong 12 mm. Ayan mga idol, ayaw pumasok. Ayan ayaw pumasok. So i-adjust natin yan. I-adjust natin. Hindi ko na ipapakita dahil mahaba na yung video natin. So tukod tong isa na to. So eto ilalapat ko na rin, tapos tatakpan natin mamaya. Tingnan natin yung magiging andar ng motor ni boss. So yung mga padreng, na-adjust na natin yung kanyang barbula, yung exhaust tukod, yung intake, napakalaki ng clearance. So di ko na pinakita. So ang issue nito, palaging namamatayan. Pangalawa, pag nag-i-start siya, kailangan pa niyang sabayan ng gasolina. Dahil dun sa kanyang floater, para daw di mag-overflow, in-adjust nila. So, mali. Nakita nyo naman sa unang video. Sige, boss, paki-start mo. Paki-start ulit. Tapos, wag hawak ng silinyador. On muna. Wag hawak ng silinyador. Sige. Yun Ayos, boss. Dayo from Pilar ba? Samal? Palili po. Palili. Samal na. Opo. Samal, Bataan. Ngayon, ang i-check natin ngayon, tingnan natin kung namamatayan pa si boss. Kailangan natin mag-test drive. So, test drive muna tayo. Hindi namamatay. Tama. Okay. Ganda natin.
na bueno. Namamatay, oh. Segunda. Oo, Bagas. boss. O, pagka kahit bigla ka mag-ano no, hindi ano. Basta na. Ang traffic. Oo nga. Dapat mo rito. So, Oo. traffic. Okay. Ayos na. Nadali ni boss. Papakyatin natin ang Nadali ni boss. makulat. Kasi yan, pagkatutok yung pangangalas mo, namamatay eh. Maraming salamat po. Talagang satisfied. Shoutout mo yung mga anak mo sa Korea. Ay, mga anak ko dyan sa Korea. Ah. Mag-iingat kayo dyan mga anak. Ayan, pakistart mo nang walang silinyador uli. Huwag kang hawak ng silinyador. So yun quality. So patay uli. Tadyak. One click. Mga padre, kung nagustuhan nyo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.